Hello sa lahat. Magandang gabi. Happy Saturday. Good evening sa lahat. Yes, as of now, we are watching the Miss Universe Philippines 2026 Top 40 Preliminary Competition announcement. Announcement ng mga uusad bukas. Yes, top of 40 ang pipiliin out of 50 contestants. Tomorrow, ang mangyayari, preliminary interviews. 'Di ba ang supposedly swimsuit bukas. Pero nag-switch na ng event. Preliminary interviews na bukas. So yung top 40 na pipiliin ngayon, yung video lang nila, let's assume na yung video lang nila bukas yung ipapakita for the preliminary interviews. Warzone, ba't pa iba-iba? Wala akong concrete na answer kung bakit pa iba-iba. Kasi, di ba kahapon, kumalat ang issue na i-reshoot yung prelim swimsuit. And then, until kanina, na-confirm na nireshoot siya. So, given na rin-shoot yung prelim swimsuit, syempre, it will take time i-edit siya bago i-ere. Kaya, ang nangyari, malamang, kaya nila inuna yung interviews bukas. Tapos swimsuit na yung ending. King John, hello. Yung di ba papasok sa top 40 ligwak na? Yes, 10 lang naman yung hindi napapasok or yung hindi nauusad. Kasi ang nangyari, half ng committee picks at half ng Maya votes. 10 lang naman yung hindi uusad. But yeah, yung 10 yun, hindi na siguro ipapakita bukas yung preliminary interview nila. Nireveal na po kung bakit nireshoot. Hindi ko alam yung reason. Pero ang kumakalat sa social media kung bakit nireshoot ay dahil siguro gawa ng mga pageant fans na hindi na satisfied sa outcome ng production last evening gown. Baka ganon. Ayun lang naman yung mga conspiracy theory. Sinasabi yun nga dahil daw siguro sa lightings, production nga yan, or siguro may mga sabi pa sa conspiracy, may mga bet na hindi masyado nag-perform kaya inulit. So ayun yung mga sinasabi. Wala namang confirmation basta inulit siya. Wala rin namang kinonfirmang inulit siya pero based sa mga nakikita natin ngayon sa social media, sunod-sunod naman yung mga nagpo-post. Inulit naman na talaga. Yan. So currently guys, sa mga viewers natin, announcement ngayon ng Miss Universe Philippines 2026 Top 40. Based lang ba sa votes ang top 40? Maharut, hello. Hindi, kalahati ng Maya. Kalahati ng Maya, kalahati ng overall committee picks ng mga judges. So, lahat sila, iniscoran sila 50-50. 50 ng votes, 50 ng committee picks. What oras? Ito na po, nag-uumpisa na. Punta lang kayo sa Playtime Entertainment. Tut, 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 tut. Yun, bawal na kasabihin. Basta ya. Kabilang app, guys. Search nyo lang Miss Universe Philippines 2026. Announcement ng top 40. Ayan, inaabangan na natin. Affected ka po ba sa change ng date ng finals? Hindi, Maharut. Actually, natuwa ako, Maharut, kasi Saturday siya. Guys, sa lahat pala ng mga viewers natin, May 2 na ang finals. And tinatanong ni Maharut kung affected ako, hindi, natuwa ako. Kasi supposedly, hindi na talaga ako manonood kasi Friday yon, May 1. May prior commitment din ako, work, ganyan. So, wala talaga akong time. Pero yung May 2, bakante ako. Kaya nalipat siya ng May 2, yung finals, makakanood na ako. So, magkikita-kita na tayo kasi nasa bahay lang naman ako. Di manood na lang ako. Do gusto ko mag-commentary kasi mas mataas ang engagement ko pag commentary sa bahay. Tas video, ganyan. Mas mataas ang engagement ko pag gano'n ang mga contents ko. Pero manood lang siguro ako para ma-feel ko yung experience ng live. Yes, mas pabor sa akin ang May 2. Though naiintindihan ko yung iba kasi syempre nakabook na yung iba, nakaplano na eh. Mahirap talaga yun eh. Na nakaplano na yung mga gagawin nyo eh. Na nakapag-book na ng hotel, yung iba manggagaling mo sa Visayas or Mindanao. Tapos yun nga, nakalatag na yung mga schedule, planchado, tapos biglang na iba. So yeah, na-feel ko naman yung simpatsya nyo. Nakakalungkot man, nalulungkot ako para sa inyo. Pero sa kabilang banda, may mga pumaboran din naman na siguro. Kagaya ko, isa sa pinaboran ng na-move yung schedule. Kaya yeah,
Ang pagpasensyahan nyo na ulit yung organization kasi nga ang sabi na overlook ng MOA Arena na may event ng April 30. And then ito mga girls na to kailangan pa ng mga ilang araw para makapag-practice. Kaya na-move ng May 1. Wala akong free ticket RM eh. You will see no, di uusad. Ito guys, sinaabangan natin ngayon. Punta lang kayo sa Playtime sa kabilang app. Switch nyo lang Playtime, tutut sa kabilang app, Red app. Dahil ito, nagpa-fashion show pa lang sila ngayon eh. Mags Fashion Show. Ito pala, itong announcement na to, na pinapanood natin ngayon sa kabilang app, live to. Live to sa Bigger Picture Mandaluyong. So, malamang itong event na to, after to ng preliminary shoot kanina ng swimsuit. Di ba kanina, nag-preliminary shoot ulit sila. Preliminary swimsuit shoot ulit sila kanina. No? Malamang pagkatapos no, nagantay lang ng konting oras. Ito na, inere na yung announcement. Live to eh. At yung nasa Playtime, Chururut. So yeah, sa lahat ng mga viewers natin, we're currently watching MU Pitch 2026 Top 40 Preliminary Competition. Yan, hindi na ako nakapag-ayos. Galing akong gym, tapos sinakto ko yung uwi ko na before 7 at nasa bahay na ako kasi nga magla-live tayo. Plus, itong preliminary competition, chut-chut. Sa top 40 sa finals, sila na lang maglalaban-laban dun sa May 2. Hindi naman. Kasi guys, di ba ulit sa itong Maya voting Kineso tsaka preliminary competition Kineso, 10 yung pipiliin dito out of 50. So yung 10 yun, matik, semis na. Yung naiwan, yun yung pagpipilian ulit sa May 2. So lahat naman sila lalabas sa May 2. Again, sa May 2 may wildcard, sponsor picks, tsaka selection committee picks. Bali, top 30 ang pipiliin, 20 na lang ang pipiliin sa May 2. 10 ang magagaling sa Maya votings, every week yon. Then itong May 2, 20 na lang pipiliin. Alam ko nakakalito, pero ma-absorb nyo rin siya unti-unti. Anyway, sa Maya, meron tayong free voting doon everyday. Free voting everyday. Isa lang naman yon, pero ang isa, malaking tulong na yon kung lahat tayo gagamitin natin. So, punta lang kayo ng Maya app. May Miss Universe Philippines style doon. Pindutin nyo lang. Tapos, pumili lang kayo ng favorite girls nyo. Tapos, boto nyo na. Ayun, free yon everyday. So, yeah. At kung may budget, pwede rin naman bumili ng boto dahil antara ng vote buying sa Maya. Kaya bumili lang kayo ng boto doon and then iboto nyo paborito nyo mga girls. And as of now, ang nangunguna pala sa Maya, kanina lang mga 2 hours ago, si Negros Occidental ang nangunguna sa Maya. Mga hindi kilalang girls yung mga nangunguna sa Maya. Sina Ilocos Norte nandun. Mga hindi kilalang girls, actually. Parang si Sultan Kudarat lang ata yung frontrunner doon. Basta yun. So, alam na mga hindi kilalang girls, sa mga unknown girls ang gagawin nila. So, mais lang talaga nila yung Maya votings, papasok sila sa semis. May special spot na sa kanila sa semis. And dapat talaga, mais nila yon. Kasi itong mga heavy frontrunners, may spot na yan eh. Kahit hindi yan manalo sa Maya, may spot yan. Kasi may committee picks at sponsor. Pero itong mga unknown girls, sila talaga yung mag-iis dapat ng Maya votings. Sino top 5 finalists mo? As of now, yung top 5 sa Ever Bilena. And guys, 7 yung pipiliin ha. So, kunyari kung top 5 natin yung 5 dun sa Ever Bilena, 2 na lang ang pag-aagawa na spot. Sino kaya yun? Carlo, hello! Playtime sa kabilang app. Type nyo lang Playtime Chururut. MUPH 2026. Yeah. Terexo, yes, naiintindihan kita Terexo, pero siguro ganoon talaga na ngayon, no? Lahat naman na, ganyan na talaga eh. Money, kahit, di ba? Yung mga paborito natin, PBB, ganyan. Though, ang PBB ever since money, pero siguro ganyan talaga kasi nga, in this economy, kailangan natin lahat mag-survive. Blooming, Radrin, blooming pa ako nito. Wala pa akong ayos na, as in, ito lang, ito yung pagka-uwi na. Ito na yon. But yeah, guys, ito currently, wala pa namang ina-announce. Punta na kayo, makakaabot pa kayo. Playtime Chururut sa Playtime Chururut. Hindi ko masabi ng buo eh. Basta Playtime Chururut sa Red App. Search nyo lang sa Playtime Chururut sa Red App.
So, Pampanga and Sultan Kudarat daw, sabi yung natitirang 5. Si Pampanga pwede, si Sultan Kudarat pwede din. Kasi Sultan Kudarat baka i-ace nila yung PINA. Kasi again, may PINA votings. Sa PINA voting, si Sultan Kudarat as of now, nasa 8 or 9. Pero itong Sultan Kudarat, bang babagsak yan malamang sa dulo. Ibabagsak ng lahat. Kagaya ng ginawa nila kay Chelsea Fernandez. Kaya umusad si Chelsea Fernandez agad top 6. So, pwedeng sabihin natin, Sultan Kudarat yung isa na dun sa top 7. Pero sino pa nga yung isa? Pwedeng Pampanga din, ganyan. So, ayan na yan. Ano sa ni Gabi, punta na kayo sa Playtime Chururut. Hindi ko may papakita tong kasi copyright pero yeah. Hinaan ko din kasi baka may copyright. Kaya punta na lang kayo sa Playtime Chururut ngayon. Sabay-sabay nating abangan kung sino ang papasok sa top 40 kasi bukas, yun yung ipapakitang interview kinesa naman nila. Kung sino ipapasok kayo sa top 40. Yeah. Tapos, pagkatapos mag-usap-usap tayo dito kung sino ang nalaglag. 10 ang malalaglag ngayon. Pag-usapan natin yan after ng announcement. Manood muna tayo. Tingnan natin kung sino yung 10 nalaglag. Kasi baka isa doon yung mga manok nyo sa 10 nalaglag. O baka may heavy front runners na nalaglag, di ba? Kaya, eto na, panoorin na muna natin. And the hard work and elegance, of course, our ladies brought during the evening gown competition. Ano masasabi niyo sa tag? Tag ng alin? Jaser. And independently validated by Tax Services Incorporated. Good luck, ladies. Guys, Playtime sa kabilang app. Search nyo lang Playtime. Lalabas naman yan agad. Pag pinindot nyo yung YouTube. Playtime po ha. Playtime. Red Playtime. Our first delegate moving forward is... Eto na. Baguio City. Pasok na si Baguio bukas. Guys, sa mangyayari pala bukas interview ha, nagpalit na, nag-switch na. Supposedly, swimsuit yung bukas. Pero, interview na yung bukas na i-ere. So pasok sila lahat sa interview challenge. So, sa swimsuit, konti na lang mapapanood natin sa swimsuit. Baka may Warzone, di natin alam. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Yun nga yung mga conspiracy theory, di ba? Na nababasa natin ngayon sa mga social media. Na kaya nangyayari yung ganito, na inulit, na ganito, kasi ganyan. Di natin alam, pero pwedeng oo, pwedeng hindi. But yeah. Advancing to the next stage of the competition is... Manood lang kayo sa Playtime, punta lang kayo sa Playtime. So far, mga frontrunners naman yung mga tinatawag So far, mga frontrunners yung mga tinatawag. So, tingnan natin kung may malalaglag mga frontrunners. Securing her place in the top 40 is... Albay Alexandra Krishna Orino. Si Albay, paganda siya ng paganda sa akin. Yung pag every time na nakikita ko siya habang tumatagal, gumaganda siya ng gumaganda sa akin. Pero feeling ko malayo siya sa katotohanan. Kaya kailangan iboto siya. By the way, live to. Itong pinapanood natin, live yan sa kabilang ibayo. Making it through to the next round is Manila, Justin Beatrice Felizarta. Punta lang kayo sa YouTube, hindi pa natawag sa LU. YouTube, Playtime, YouTube. Is Tacloban City, Jacqueline Gulrajani.
Hindi nawawala si Bea dyan kasi panigurado. Isa siya sa mga selection committee pick kung hindi man siya yung mataas sa Maya. Panigurado, nahatak siya ng selection committee pick. Kaya hindi siya dyan mawawala. So, let's see kung sino yung 10 laglag. Your hard work just paid off. Comedian, Erica Kadayday. Punta lang kayo kabilang apa sa red app. Moving one step closer to the crowd. Negros Occidental, Alex Colmenares. Si Alex yung nangunguna sa Maya eh. Mga 2 hours ago kanina, si Alex yung nag-number 1 sa Maya eh. The journey continues for Quezon Province, Filipino Society of Australia. Patricia Yung 10, hindi sila makapag-finals pa rin naman yung 10 JJ. Lahat sila pupunta pa ng finals, tas doon pipiliin yung wild card. Okay? Wild card, sponsor picks, yun. Dancing with both grace and confidence is Rizal, Filipino Society of California, Alicia Chelsea Buendia. Rizal, pasok siya. Ganda-ganda ako dito kay Alicia Buendia. Ano lang talaga, smaller side. Short side, baga. The next spot in our top 40 goes to Cavite. Pasok sa Cavite. Manansala, Kanya. Parang final screen lang daw ng bench modeling. This Well. Your lucky night. Nueva Vizcaya, Filipino Society of Washington, Jacqueline Aluni. Claim your rightful spot. Occidental Mindoro, Neil Silva. Occidental Mindoro. Itawag na ba yung mga bets nyo? Guys, yung 10 na may iwan, makakapag-finals pa ha. Lahat yan, makakapag-finals pa. Huwag kayong malito, pang-ulit-ulit tayo dito eh. Lahat makakapag-finals pa kasi pagdating sa finals, pipiliin wild card. Ilocos Norte. Tsaka yung mga sponsor winners. Charis. So, lahat sila papasok sa top 30. Paulit-ulit, nang gagalaiti ako. Ano gagawin sa prelim? May evening ulit. Interview na bukas. Then, botohan ulit. You may now join the Tapos, pipilian yung top 30. 30 na swimsuit na. San Carlos City, Rose Ann Albania. 10 lang naman na may iwan ngayon. Kayo mag-alala. Pero, ayun ang abangan natin kung sino 10 yun. Next on our list, Bakit magulo? Hindi naman magulo ang MUPH. Nag-enforce lang sila ng new rules. Society of Alberta. Hindi naman magulo. May bagong rules lang, kaya naguluhan kayo. Or naguluhan ka. But ma-adapt mo din yan. Tuloy ang preliminary swimsuit pero sa susunod na linggo na. Pangasinan. Kasi bukas, again, interview. Pangasinan. Negros mukhang malakas. Malakas talaga. And continuing her journey tonight. Etong stage guys na San to, Jose Negros San Jose. Oriental. Etong stage na nakikita nyo ngayon,
sa bigger picture to sa Mandaluyong, yan yung stage na mapapanood natin, pati yung lightings, yan na rin siguro sa susunod na linggo. Kasi nag-reshoot ulit sila kanina ng swimsuit, tapos dyan sila nag-reshoot. Yan na yun, live to, di ba? Kanina nag-shoot sila dyan, nag-reshoot ng swimsuit. Let's take a quick breather first. And when we come back, let's head over to the Magmouth. Maliwanag na ba sa inyo to? Kasi ito yung reklamo ng mga fanies last time eh. Madilim daw yung stage kaya siguro na-reshoot nila eh. Elimination round 4, the Miss Universe Philippines 2026. Parang ang lalakas daw ng Filipino society. Filipino society parang tatlo lang for me. Tatlo lang for me siguro sa Filipino society. Nueva Vizcaya, Quezon Province, tsaka si Rizal, Alicia Buendia. Doon si Rizal, Alicia Buendia, 50-50 pa. Pwede ko rin ipasok si Nueva Ecija, si Michelle Burchell. Malakas si Michelle Burchell in terms of physical appeal. Pero kasi minsan, pag gumagalaw na si Michelle Burchell, nawawala na. Kaya siguro ang consider ko na lang sa Filipino community na malakas, yung dalawa lang. Nag-shoot na, so bale, hindi papanood laglag sa top 30? Yes, hindi na po sila makapapanood bukas. Yung laglag ngayon, malamang hindi na mapapanood bukas. Ayun yung sabi. Pero tingnan natin bukas. Pero malamang ganun na nga mangyayari kasi inanunsyo na eh, di ba? Nag-announce na, di ba? So malamang hindi na natin mapapanood bukas yung malalaglag. Same sa swimsuit. Kung sino man yung malalaglag sa interview, hindi na rin mapapanood sa swimsuit. Yes. Sabi ni Ivy, I just hope na ma-highlight daw yung ibang candidates. Eh, wala na. Naglalaglagan na kung malaglag na yung ibang mga candidates. Di na talaga ma-highlights. Ang susunod na highlights na sa finals na. If ever na mapipili sila sa wildcard or sponsor picks. Ganun na yung susunod doon. Meron event ngayon announcement sa top 40. Wala pang pasok sa... ilan ba? 20 pa lang ata yung pinili. May 10 pa atang naiwan. So, yeah, commercial lang. Punta lang kayo sa Playtime Red App. Is shining as the official host province and LGU partner of Miss Universe Philippines. Tuloy pa pala yung Misamis. Adventure, nature, and of Panguil Bay and Mount Malindang, all the way Si Tarlac, hindi pa ata tinatawag. Not sure ako, hindi pa ata tinatawag. Ang daldal ko kasi. Top 30 yung pipiliin. luxury inland and ocean villas. Dirty Girl, hello. Commercial pa lang ngayon. Pampanga hindi pa tinatawag. Miss Universe Philippines Selection ng top 30 ngayon. Instagram-worthy shots discovered Pero commercial. Pero may mga napili na kanina, first part. natural wonders. Kamigin, tinawag na ata. Hindi ko lang sure. San Carlos, tinawag na siya. Yeah. The rest ng kino-comment nyo dyan, tinawag na. Ay, sorry. Top 40 ang pipiliin, sorry. Top 40. Out of 50, 40 ngayon. Pagkatapos ng interview, 30 na lang. Tapos pag 30 na lang sila, swimsuit na. Tama, no? Basta top 40 ang pipiliin ngayon. Top 40. Yeah. Ito na ulit. Oh my goodness, you guys. So we are here with the girls who just got in to the top 40. Yes, can we get a live reaction? How are you guys feeling? They are also so lucky because now they can take a breather at this point. The other half of our top 20 are, I'm sure, kind of scared. 20 pala to, 20 girls pa. All right, so I know that you guys, it's part of your job, to always be ready for Q&A. So I'll ask you a little bit, but I promise you it's not that hard. So I just want to ask you, Miss Lava Vizcaya, how does it feel to hear your name being called in the top 40? It feels like a dream. Sa finals, 40 pa naman sila lalabas. Pero 50 lahat sila lalabas. Lahat pa din. Pero, Do you think maybe you top 30 na lang pipiliin doon. exactly did you prepare? Paulit-ulit naman tayo eh. I-note nyo na nga sa mga, i-note nyo na nga dyan sa mga notes nyo. A lot of the judging things. Huwag kayong mag-alala kung malalaglag yung mga candidates nyo dito or yung mga mandok nyo kasi lalabas pa rin naman sila sa May 2. Right after I Tapos sa May 2,
Di ba 10 lang naman kasi ang pipiliin dito sa Maya? May 20 pang pipiliin. Kumbaga, We really love inikot hearing those lang. backstage Inukot stories. lang. I feel like a lot of you guys Parang puro really pilian, no? Ipinasok lang to, no? Kumbaga, ipinasok lang talaga tong part na to. Pero itong part na to kasi maganda siya para dun sa mga unknown nga, sa mga hindi kilala, as in sa wala sa radar. Kasi pag feeling mong malabo ka sa katotohanan pumasok sa semis, dito ka babawi. Kasi ito, sure to, na felt like it was may spot ka talaga. it was very nerve-wracking. Kaya yun, dun siya pabor talaga sa mga babaeng hindi kilala. Kasi 'di ba, kilala nyo naman yung mga talagang mukhang malabo talaga pumasok sa semis eh. Pero dahil nga may gantong voting kineso, mas ano sa kanila to, magbe-benefit sila. The next few weeks, with all the beautiful ladies as well. We all know that when we're doing Sige po, nanood lang tayo ngayon. Mamaya tayo sasagot ng mga tanong nyo. Paano makapasok yung 10 na malalaglag today kung hindi sila makapag-perform sa ibang segments? So for you, now that we're in the final stretch, Actually, sino itong tatanong? Maha. Actually, may point ka. Ano na lang talaga, judges discretion. Judges, hindi, ano na sila, wild card. Kasi di ba si organization, napanood naman nila lahat ng ng ginawa ng mga girls eh. Kasi Hodang hindi na siya ipalabas ulit. Kasi nalaglag sila, di ba? Hindi na ipapalabas sa swimsuit or sa interview. Kasi Hodang nalaglag sila. Pero sa organization, napanood naman ng lahat ng ginawa nila. Tsaka itong mga girls na to, napanood na, simula na nag-start yung competition, mga sponsor visit, ganyan. Napanood na nila yung girls. Kaya discretion na nila yun kung sino yung papapasukin nila sa wild card. So, hindi talaga, so itong preliminary competition, nag-matter lang talaga siya para sa ating mga pageant fans. Para ma-entertain tayo at may iboto tayo. So, parang ganun. Siguro, ewan ko, hindi ko alam. Basta, yun, ganun ang eksena. Si Gabi pala ang host, yes. Playtime, punta lang kayo sa Playtime ngayon. Playtime, Red Up. Kasi, and I know that a lot of you guys are kind of tawagan na ng top 40. Tawagan. not the easiest thing to be far from home. When you get to go home, all of Yes, may elimination ngayon, Boa. you would want to eat. Pinahuli yung mga frontrunners. Yes, actually. Hindi kayo naka-follow sa mga pages ng Miss Universe Philippines. Naka-announce doon, 'di ba, na ito yung rules, ito yung gagawin, may elimination ngayong araw. In swimsuit, Hindi kayo naka-follow. eating like a full-blown meal. So Hindi, gulat tuloy kayo ngayon may elimination. appreciate that for that because it does. Kirby, hello! Ganda na din ni Nicole kanina. Congratulations once again. Actually, ganda ni Nicole kanina. Yes, don't forget to clap for yourselves. Dirty girl, nakita ko lang sa churut-churut. Lanes, boring na kasi. So nakikitunog ka na lang. Yung kung anong makita mo, yun na yun. Okay, naintindihan naman kita. One step closer to the Wala pa nga, hindi pa nga natin na-determine kung sino yung tanggal na 10. round for Miss Universe Ito na, second half na. 2026. Ay, hindi, commercial pa. Commercial pa pala. Second half na lang guys yung i-announce, second half. So after yung second half i-announce, ma-determine natin kung sino yung 10 tanggal. Pasok na si Quezon Province, yes. Si Manila pasok na din. But parang MGPH yung patwist. Ganito ba yung Miss Grand Philippines? May paganto, wala namang paganto yung Miss Grand Philippines, di ba? LU hindi pa pasok, malamang huli siya. Bohol hindi pa siya pasok. Nueva Ecija hindi pa rin pasok. Sa Negros Occidental pasok na. Southern Leyte hindi pa rin ata pasok. Tarlac hindi pa din. May second half pa 20 pa din sa second half. Ayan, abangan natin kung sino yung 10 hindi na mag-move forward bukas for the interview challenge or the closed door interview. Like, para may pa-elimination. Sabi ni John. Dalawang Cebu, hindi pa sila natatawag. Si Bella, hindi pa rin natin tinatawag. Parang ang tinatawag pa lang ng frontrunner, Sultan Kudarat. Abangan natin kung sino yung mga papasok. Yun ulit yung malalakas, yes.
Baguio, pasok na siya yung unang-unang tinawag. Abangan nyo na lang. Puro kayo pasok na po or sa tingin nyo papasok. I-announce na yung half 20. Sabi ni Chuchurut, sino to? Sabi ni Maharot ulit, kung ako si Maya, wala akong eliminate. Sayang yung votes ng supporters ng actually, Maharot, parang totoo yung sinasabi mo. Tapos ang elimination, mangyayari na lang sa ending, no? Kumbaga, boto lang kayo ng boto dyan. Boto kayo ngayong linggo, next week, boto ulit kayo, susunod na week, boto lang kayo dyan, tapos elimination natin hanggang May 1 na. Para maipon lang lahat ng boto, no? Very PBB. Today I am so excited. As you can see, I'm curious, so yung mga hindi tinawag wala na sa finals. Nasa finals pa rin, Migo. Guys, yung mga hindi tatawagin dito, makakapag-perform pa sa finals, makikita nyo pa sila sa introductions, makakasayaw pa sila sa opening number, nandun pa sila. Tapos, at May 2, ulit ha, ang mangyayari lang sa May 2, yung 10 mapipili dito sa prelims, matik na sa semis na. So, 10 yun. May 20 pang tatawagin sa May 2. Yung 20 tatawagin, galing yun sa mga nalaglag hanggang swimsuit. Kasi di ba 10 lang naman itong Maya. Hanggang swimsuit, ikakat lang naman yan hanggang 10. Then the rest, sa May 2 na tatawagin. May wildcard tayo, sponsor pick, tsaka selection committee. A total of 30 semi-finalists sa May 2. Okay? Okay. Muntinlupa, hindi pa ata natatawag. Oo, hindi pa. May tatawagin pa 20 pa, second half. 20. Number 1 si Negro sa Maya. Yes, yun nga po yung sinasabi ko kanina pa. Siya yung nangunguna sa Maya. 2 hours ago, siya yung nangunguna sa Maya. Pero kasi itong mga to, ito di ba, ngayon siya yung nangunguna sa Maya. Bukas, pag lumabas yung interview, hindi ko sure kung back to zero ulit ang mga score nila sa Maya. Or dadagdagan na lang yung mga score nila. So, yun yung hindi ko sure. Continuous lang dapat yung boto para mas secure yung spot sa semis. Wala siya sa Mags? Oo. Kasi itong napanood nyo na kanina, shoot yan kaninang umagi, kinontinue lang na live. Di ba nag-reshoot sila ng swimsuit? Ito yun eh. So, wala si Adela sa reshoot? Ganun ba yun? to continue with the Ayan na. Second half na. these spots are taken still by a combination of the judges' criteria as well as voting from Maya. Ladies and gentlemen, here are more delegates moving forward in the competition. Next, in our top 40 lineup is Cebu Province, Nicole Borromeo. Ito na yung mga Cebu tinawag na. Parang rag na yung lahat ni Nicole paglabas. Securing her rightful place is Iligan City. O, liga. Claim your well-deserved spot, La Union. Bea Milian Wingdors. Pero Laguna. Isabel Franz. Trish. Hello. A standout performer joins the top 40. Pampanga. Allison. Mga
The next delegate moves Pangatid ng forward wedding. is Maharot, oo. David. He's a Kasi di ba mga pasok kaya sa Tarlac, kayo nang baka natin, hindi pa siya tinatawag. top 40 is Tarlac. Ayun na, tinawag na, speaking. Continuing her journey, Cebu City. April Smith. Cebu, ayun na, natawag na. Next spot belongs to Bohol. Kathleen Dale Casenya. Ayun, nawag na rin si Bohol. Rising through the ranks tonight is Iloilo City. Zesta Espinosa. A strong contender moves forward. Muntinlupa, Adela May Marshall. And like we said earlier, she cannot be with us here tonight, but we do wish her to get well soon in the next May sakit si Adela. So, hindi siya nakapag-reshoot ng swimsuit. in our top Kasi reshoot ko kanina ng swimsuit eh. Bacolod City, Megan Naris Valdevia. Hala, konti na lang. Sino kaya sa po may iwan? Advancing with confidence and poise is Samar Island. Samar. Catherine Wardle. Comment nyo dyan kung sino yung mga naiwan ah. The competition continues for Luciana Laguna. Luciana at Laguna. Sumihano Montenegro. Si Fatima Alsowel. Si Tandag hindi pa rin natawag. Si Fatima hindi pa. Si Iloilo Province hindi pa rin natatawag. Si Bella natawag na. Sino pang hindi natawag? Claiming her place in the top 40, Santo Tomas. Pasok siya. Leon, Filipino Tugegaraw hindi pa rin nata natatawag. Rachel Hannah Goso. We have a few more spots remaining, joining the rest of our exceptional delegates. Negros Oriental. Ay, tawag niya. And the Mesa. Pateros di pa rin natatawag. Oo. Tandag City. Cristel. Ito, nakuha sa Tandag. Natawag niya sa LB, yes. Natawag niya si Negros Occidental, yes, sa first part. Pala eh. One of them is for
Palawan. Sino pang naiwan? Cotabato na tawag. Tal Batangas, di pa natatawag. Tuguegarao, hindi pa. Sino pa hindi natatawag? Bacoor. And completing this round of selections is Caseros, Ayun, last si ano. Marcelino, Sultan Kudarat natawag. Bohol natawag siya. Sino naiwan? San Carlos City natawag siya. Pagkasina natawag din. and there you have it, your Baguio natawag. Cebu Province natawag. Tarlac natawag. Philippines 2026. 40 exceptional women, each with a voice, Sino hindi natawag? and a purpose. Kami ginatawag. Tuguegarao hindi natawag, no? Interviews where substance meets story, and the high Tagig natawag si Bele. ground where strength, confidence, and presence take center Tagig stage. natawag. Bohol natawag. This is your moment. Stand tall, take it all in, and celebrate how far you come. Kailangan malaman natin yung 10. Beauty and bold ambition. Albay natawag. Delegates for Miss Natawag nga si Tagig. Si Rizal natawag. Sa Alicia Buendia. Sa Tomas La Union natawag siya si Rachel Gozum. Cebu natawag siya. is far from over. To those who made it, congratulations. And to those whose journeys caused Iloilo Province. Oh, wala. Iloilo Province. from bigger Mountain Province natawag siya. this has been the Tal Batangas, yes, wala. So, sino pa? the Miss Universe Philippines 2026. I'm Gabby Carvalho. Good evening, and we will see you in Mamaya, the next stage of hanapin natin kung sino yung 10 hindi natawag pa. So, ayan guys, tapos na. There you go. Top 40 ng preliminary. So, may 10 hindi natawag. Yung 10 hindi natawag again, kasi 40 out of 50, 10 yun nalaglag. Yung 10 yun, hindi na mapapanood bukas. Hindi na siya mapapanood bukas sa interview round. 40 na lang uusad bukas. Okay? Again, top 40. Pinili po ngayon yung top 40. Bukas, 40 na lang mapapanood natin sa closed door interview or sa interview round. Yung 14 ito na natira, yan nakikita nyo ngayon, yung 14 yan yung natira, yan na yung mapapanood natin bukas sa interview round. Ayan, tapos na. So, sila na yung makikita natin sa interview round bukas. Tapos, after ng interview round, botohan ulit. Boto kasi top 30 naman ang pipiliin. Yun yung uusad sa swimsuit. Sa susunod na linggo. Okay? From April 19 to 25. So, kailangan boto. Okay. So, sino daw yung mga nawala? Minention na natin kanina yung mga nawalan 10. So, mamaya mako-confirm natin kung sino exactly yung 10 na yun. Pero, karamihan doon, ilan doon ay sinatal Batangas, hindi siya natawag. Tuguegarao, hindi. Sa Iloilo Province, hindi siya natawag. Hindi na siya uusad, ganyan. Tuguegarao, yes, nawala. Ano mangyayari sa nalaglag? Pero itong mga nalaglag na ito, mapapanood pa rin natin sila sa May 2. Again, mapapanood ulit natin sa May 2 kasi magpe-perform pa naman sila sa opening, ganyan. At kasama pa rin sila sa selection ng 20 girls kasi may 20 girls pang idadagdag dun sa 10 to make it top 30 semi-finalist. Okay? Gets? Kasi di ba sa May 2, pipiliin pa naman yung 10 selection committee picks, 5 wildcard, tsaka 5 sponsor awards. Ganyan. To make it 30. Magulo, no? Magagets nyo rin yan. Ma-absorb nyo din yan. Ma-absorb nyo rin siya unti-unti. Then, that cause, April 16. April 16 siya sa Pangasinan. Next Thursday. April 16 na siya. So, yeah. So far, yung mga pumasok naman, nandun naman lahat ng mga inaabangan natin. Yung 10 na iwan, yun din naman yung mga hindi masyadong inaabangan ng mga girls or yung mga walang clout sa candidacy. Wala namang frontrunners na naiwan, lahat naman pumasok. Kaya, yeah, so far okay pa naman tayo.
Nasa good spot pa naman tayo. Muntinlupa pumasok siya. Next cut, 30 na. Di ba 40 to? After ng interview challenge, boto ulit, tas 30 na. 30 na. Okay? 30. Tapos sa 30 na yon, magsi-swimsuit yung 30 na yun na. Yung 30 na yun, swimsuit sila, swimsuit. Tapos boto ulit. Tapos 10 doon, yung pipiliin na talagang, yun na, 10 na doon yung pipiliin. Tama ba? Top 40, top 30. Top 40, top 30 ako tama. Tapos swimsuit na. Yes. Pampanga na tawag siya. Sabi ni Visage, Diyos ko, kinakabahan daw siya kay Pateros. Bakit? Pumasok naman siya eh. Pero ito nga, interview to. Bukas yung mapapanood natin Sunday interview. Ngayon, pagpipilian ulit ng top 30 doon, 30 na lang makikita natin sa swimsuit. So, sino yung malalaglag sa interview? Yun. Kung yung malalaglag man doon, hindi na natin makikita sa swimsuit. Dapat kasi swimsuit na talaga bukas eh. Excited nga ako bukas eh kasi that swimsuit na bukas eh. Kasi nag-change. Bila nag-i-interview na. Pasok si Cotabato, yes. Dasmariñas, wala ata siya. Siya isa ng sa 10 na wala. Si Visage kinakabahan daw kasi last tinawag si Pateros. Sana makabawi siya swimsuit, no? Or kung makakapasok siya kasi interview bukas, kung makakapasok siya after interview, sana makabawi sa swimsuit. Leyte, Waliden pala. Isa rin siya sa 10. Yeah, Leyte, Waliden. Leyte, Southern Leyte. Wala silang dalawa. Bakit po nauna yung interview? So, ayun nga po, nauna yung interview, bukas na siya ipapalabas instead of the 3rd week. Kasi yung unang announced 3rd week talaga siya. Pero kanina lang, naglabas ulit ng statement ng MUPH na pangalawang linggo na siya ilalabas. So, bukas, interview mapanood natin. Bakit? Kasi nga po, nag-reshoot ang swimsuit kanina. So, given na nag-reshoot sila kanina, to give way para ma-edit pa yung kung anong mang chururut, hinuli naman muna nila. Siguro yun yung reason. Hinuli na lang. Kaya bukas, interview yung mapapanood natin. Sarangani, oo, hindi rin siya nakapasok. O, wala rin Sarangani. Yeah. Nakapasok sa Samar Island, yes. Iloilo City, yes. Nakapasok. Bohol, yes. Nakapasok siya. La Union, nakapasok naman. San Jose Negros Oriental. Hindi rin ata siya nakapasok. Okay. So, ano pa mga question nyo? What if po, hindi nakapasok pero maganda performance sa recorded swimsuit? Wala na. Ayun yung sayang ni AJ. Ito yung tanong ni AJ. Maganda daw yung recorded na swimsuit. Magaling performer pero hindi siya nakapasok. Hindi na natin siya mapapanood. Nauusad. Pero sa May 2, nandun pa rin siya. Malay nyo, sa May 2, siya yung mapiling wildcard o siya yung mapiling selection committee picks. Kaya may chance pa rin siya makapasok sa top 30. Kasi may 20 pa namang pipiliin sa May 2 to make it top 30. Okay. Ito, baka nag-reshoot kasi merong walang candidate. Hindi kompleto sila last time eh. Yung reshoot ngayon, ang sinasabing reason, based sa mga nababasa natin sa social media, yun nga daw kasi yung reception ng mga pageant panays nung nakaraang linggo. Kaya baka yun yung reason ngayon na nag-reshoot sila para more brighter, more bigger, more brighter at mas appealing siguro yung stage kaya nirashoot nila. Yun sabi sa mga comment section na. Pero I'm not sure dun sa definite reason nila. What happened to Adela? Wala siya ngayon dito sa napanood natin. Not feeling well. Get well soon. Ganyan. Bakit ang bilis top 40 agad? Hindi ka nakasubaybay. Part 2 ng segment nila ngayon or ng bagong rules na may cut hanggang May 2. Speaking of May 2, nabago ulit ang final sa May 2 na siya ha. May 2 na, Saturday. Dirty girl, hello. Pangit na pa nila. Dirty girl. Kasama po ba yung mga dinatawag sa finals? Kasama pa po. Again, kasama mo po. Ganap nila bukas interview na.
interview na yung ganap nila bukas, ha. Yung top 20 is yung finalist na sa finals. Top 10 lang. Itong mga cut-cut na to, hanggang 10 yan, hanggang 10 ang matira dyan. Yung 10 matitira, yun yung confirm na finalist na or may semi-final spot na sa May 2. Yes. Ang ganda daw ng walk ni Bea. Sa may nag-comment kanina, sabi ni Anthony, ang ganda daw ng walk ni Bea. Actually, kanina parang okay na lang para sa akin. Parang nadudumihan na ako. Pero, let's see. Ano po bang format this year? Top 30 sa May 2. Yes, kasama si Taguig. Kasali po sa Cebu Province. Yes. Oo, yung swimsuit at prelims. Yes. Leia, Rocket TV. Sa palagay mo kuya, yung ever bilhin na top 5 ba? Sure na, pasok sa semis. Yes. Sinabi ko na rin yung last live ko. Mukhang sila na rin yung top 5 na yun, mukhang sila na rin yung papasok sa mukhang pasok na talaga sa semis. Actually, mukhang sila na nga rin yung top 5 or top 7 eh. Mahirap nang tibagin yung mga yun. Magkakagulo kung hindi sila papasok sa semis. Anong oras po bukas? Baka alas 12. Kasi yung evening gown ko naalala nyo, alas 12 inere. So bukas baka alas 12 din. Pero bukas hindi tinatamad ako panoorin yung bukas kasi nga interview. Inabang ko talaga yung swimsuit. So yung interview, kahit late ko na panoorin. Kasi kahit naman hindi ka nakatutok, kahit pakinggan mo lang, okay lang. So, late ko na siya papanoorin bukas kasi hodang mahuli ako o hindi. Bukas din po malalaman yung pasok sa top 30. Hindi, i-announce siya the next Saturday. Diba bukas magi-interview. I-ere siya. Then boto hanggang sa susunod na Sabado, gantong oras ulit, i-announce na yung papasok sa swimsuit. Then the following day, Sunday, i-ere na yung swimsuit na sinut ngayong araw. Magkakasunod-sunod na top 40, 30, yun, top 20, 40, 30, then 10. Yung top 40 is based sa Maya voting. Yes, pinaghalong Maya votings and Hateng judges score. Hindi swimsuit bukas, interview. Interview bukas. Yes. Ito na lang kuya, Ana's opinion, La Union or Cebu City? Sabi ni Leia, Ana's opinion daw, La Union or Cebu City. Gusto ko makita yung prototype ni La Union sa Miss Universe Philippines. Kasi nga for the longest time, as a pageant fan, gusto ko talaga pagdating sa Miss Universe Philippines, yung mga mahaba. Yung mga, kasi nga 'di ba, lumaki ko ng mga nakikita ko mga Latina, mga mahaba, ganyan. So maganda talaga yung prototype ni La Union for me, for the MU Miss Universe mismong pageant. Pero again, hindi naman natin sure kung sa kanya talaga ibibigay yon, ganyan. Si Nicole naglalaban din talaga siya. Pwedeng, hindi natin alam, pwedeng siya. Kaya, ayun ang abangan natin sa May 2. Yung swimsuit kailan? Next Sunday. Di ko gets yung na-shoot na, to. Sabi ni Queen, di ko gets po, na-shoot na yung swimsuit, so may top 30 na po. Hindi nga, yung na-shoot nga yun, yung pumasok ngayon, kung sino yung mga pumapasok every cut, hanggang mag-swimsuit, yung swimsuit lang niya ang ipapalabas. Mahirap bang intindihin? Nalalaman ng bukas si Ma. Okay, nalalaman ng bukas ng Mike. Sino kaya mangangain ng Mike bukas? Alam niyo na rin naman na yan. Kung sino yung yung mga nag-stand out pagdating sa interview. Sa mga frontrunners natin, evident si Bella Ismael, si Nicole Borromeo, evident, si La Union.
Pero siguro sa tatlong yon, I would say Bella Ismael. Oo. Pero yung the rest kasi hindi pa natin naririnig, di ba? Malay mo may mga bumulaga pa. Yun. Pero again, kasi yung interview na to, botohan pa rin naman kasi yan, Maya App. Maya App, Maya App. Kung sino yung mataas sa Maya App, yun pa rin yung magde-determine kung sino yung papasok hanggang swimsuit. Do kalahati naman yung judges score, pero malaking portion yung Maya App. Hindi ko alam kung 50-50, pero parang malaking portion yung Maya App. So, kaya nga, ine-entice natin ang mga viewers na bumoto. Every day, meron tayong free votes. Punta lang kayo ng Maya App. May Miss Universe Philippines Kinesa doon. Pindutin nyo lang. May free votes tayo every day. Yeah, gamitin nyo siya kasi sayang. Galing naman nila kasi casual Q&A. Yun yung abangan natin bukas. Galit na galit naman sa Sodium. Vote, vote, vote. Yung interview bukas bandang alas 12 ilalabas. Baka. Kasi last Sunday, alas 12 rin naman nila nilabas yung bandang 12. Yung guys yung sino natanggal ha, inisa-isa ko na kanina. Mababasa nyo rin yan mamaya sa social media. Ibig sabihin lang, kapag na-shoot sila, yes, sabi ulit ni Maharut. Ibig sabihin lang, kapag nag-shoot na sila, lahat pa rin silang 50 girls, yung ipapalabas ng konti na. Correct. Galing-galing talaga ni Maharut. Paano po yung 10 candidates na paano po yung 10 candidates na hindi na nakapasok? Eh di hindi na sila magpe-perform bukas, hindi na ipapalabas yung na-shoot sa kanila na interview bukas. As well as yung na-shoot sa kanilang swimsuit, hindi rin ipapalabas. Kumbaga cut-cut na. Putol-putol na. Hindi na i-ere. Okay? Gets? Gets? Anong 4th and 5th, John? Anong 4th and 5th? Dirty girl. Ba't galit na galit ka naman sa aking beshi dirty girl? Paano po? Ano po? Runner up? Runner up. Baka second runner up at first runner up lang. Like, yung mga previews, puro second and first. Ganyan. Yes, Joel, nahuli ka na. Paano po pag madilim ulit ang stage, reshoot ulit? Ano po kayang reason, kuya? Kung madilim ang stage, hindi ko na alam sa inyo. Kasi ako, madilim yung last time ba? Oo, madilim yung stage last time. Madilim yung background. Pero HD naman siya. Kumbaga, ang linaw ng mga girls. Nag-i-edit nga ako, di ba, ni-screen record ko siya. Tapos nag-edit ako kasi siya yung ginagawa kong backdrop sa mga contents ko. Ang linaw. Na paano nga ako eh. Sabi ko, ang linaw naman ito. Grabe yung mukha, kitang-kita. Doon madilim yung background, pero malinaw naman. So, HD naman siya. So, hindi ko alam naman sa mga karamihan ng pageant fans, ang daming hanash. Nandun na tayo sa madilim. Madilim. Pero kasi dapat maintindihan nyo din na iba rin kasi yung technology dito sa atin compared dun sa technology ng mga pinagkukumpirahan natin. Like, for example, but MGT, kayang-kaya nila Thailand or Vietnam. Iba rin daw kasi yung technology pagdating doon. So, ayun yung baka hindi na po-procure pagdating dito. Kaya, magkaiba talaga sila ng siste. So, itong organization, ginagawa naman nila lahat para masatisfy tayo mga pageant panay. So, the point nga na baka yun yung reason, kaya inulit nila yung swimsuit. Yun, inulit nila. At yung stage kanina, doon sa announcement, bigger picture sa Mandaluyong yun, baka yun din yung stage na sa swimsuit sa next Sunday. So, yeah. Yun lang naman yung simpatsya ko doon. At saka ako naman, kung ano yung makita ko, basta nakikita ko yung mga girls, kasi girls naman ako nakatuon, hindi naman sa production. Ang ginajudge ko naman yung mga girls na lumalabas, hindi naman yung mismo production. Okay lang ako. Hindi na ako para magreklamo. Tsaka hindi naman tayo pinagbayad. Hindi naman pay-per-view. No, bayad ka 300 pesos, ganyan. Kaya okay na. Okay na siya. Pero may nabasa ako, hindi ko siya sympathy as accredited partners. Siguro lumaki lang din kasi ko na sa pageant fan. Lumaki ko na kung ano yung napapanood namin, okay na kami. Hindi ko alam kung okay din sa inyo to. Pero parang lumaki ko na okay, napapanood ko yung hindi namin napapanood yung preliminaries ng Miss Universe Kineso. Ang binibining Pilipinas, walang preliminaries. So, parang lumaki ko nang hindi ako naghahanap lagi ng mga dapat hanapin. Kaya, itong mga nakikita ko ngayon, parang okay lang sa akin. Siguro, yung mga karamihan na kasi ng pageant fans ngayon, lumaki na ng 2018, 2019, 2020, na ang dami ng mga hinahanap. Kaya, yun.
Kaya bawat konting kibot, ang daming ang daming eksena, ganyan. Basta ako doon ako sa girls nakatuon. Makita ko yung mga girls lumalabas, rumarampa, okay na ako, ganyan. Kuya, darating ba si Fatima sa May 2? Hindi ko alam. Oo nga, no? Pwedeng oo. Kasi last year, yung mga winners nandito eh. Tingnan natin. At yun yung exciting. Kuya, pasok sa top 40 ngayon, pasok bukas. Yung pasok ngayon sa top 40 again, Q&A sila bukas. Ipapalabas yung shield sa kanilang Q&A bukas. Okay, okay. Random question. Alam mo yung kay Rios and Ken? Ano lang, ano ba yun? Ano man tawag doon yung kay Rios at Ken? Inaaliw lang yung mga pageant fans. Sinasakyan lang. Naniniwala ba kayong sila o talagang magiging sila? Sinasakyan lang yung mga pageant fans. Tsaka meron silang, alam ko yung BL sila eh. So, kailangan talaga nilang gawin yun. Kailangan nilang pakiligin ng mga pageant fans at mga fans nila. Hula ko may delete na may nag-delete ng shots. Gusto ko to, sabi ni Bray. Hula ko may nag-delete ng shots ng swimsuit para mapilitan silang mag-reshoot. Na-delete, no? Parang sa school lang na pag may project, na-delete, ulitin natin. Pero no, kung iisipin mo, parang sayang, no, yung na-reshoot last Sunday. Sayang talaga siya. Kasi nandun eh, nakalatag na. Kumbaga kung edit na, tapos na eh. Pero inulit nila ngayon, no? So, sayang siya. Tapos sa part ng girls, yung resources kasi, syempre, yung ayos, make-up, effort, pagod. Actually, hindi lang naman sa girls, sa buong organization din. Kasi, syempre, nagtrabaho na sila last March 31 ata nila siya yun, di ba? Or March 30. Kasi inulit ngayon, no? Sayang yung effort. Pero yung reason kasi kung bakit yun inulit, hindi naman talaga natin alam kung bakit. Wala naman sinabi na, ulitin namin kasi ganyan, ganon. So, haka-haka lang naman yung mga reason ngayon ng mga pageant fans. Na yun nga, number one, kasi nga siguro sa bashing or sa reception ng mga pageant fans na kesyo ganito daw yung stage, yung prod or what. Pangalawang, sabi pa ng mga pageant fans, baka daw hindi daw nag-perform yung mga gusto mag-perform. Kaya inulit. At pangatlo, yun nga, sabi nyo, baka na-delete yung files, na-corrupt, kaya walang maipapalabas. So, yeah, yun yung mga reason na kumakalat ngayon sa social media. May chance pa rin po ba hindi makapasok? Yung final 30, yes. Yung mga hindi nakapasok, again, wildcard. Tas mag-a-announce naman sila ulit next Saturday. Yes. Next Saturday announcement ulit. Tas sa next Saturday announcement ulit. Hanggang sa ma-reveal yung top 10. Top 10 yung sure spot sa May 2. Pwede bang batuhin ng kamati si Fatima? Ba't mo naman babatuhin? Siyempre, as a Filipino, kailangan ano pa rin tayo? Kind. Ano pa rin tayo dapat? Accommodating. Welcoming. Ganyan. So, sino ng top 7? Mag-ano lang tayo lagi, top 7, no? Kasi top 7 naman ang pipiliin. Eh. So, kung sino na yung top 7 nyo, hindi ko pa alam yung top 7 ko, pero yung top 5 ko, yung 5 sa Everbilena, yun na yung top 5 ko. Tapos dadagdagan na lang natin ng 2. So, sino yung 2? Para top 7 na siya. Yun na siguro. Yun na. Mamaya gagawa ko ng content. Di ba naalala nyo, last Saturday, gawa ko ng content na iconic swimsuit. Ano ba ginawa ko? Iconic evening gown. Since bukas, interview, so dapat ang ilalabas kong content mamaya, iconic interview. So, ulitin ko ulit yung mga ilalagay ko dun sa content ko. Wait lang, hanapin ko yung listahan ko. Wait lang, nasa na yun? Yung iconic interview ulit. Wait lang. Saan na yun? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang ang napili ko dun sa gagawin kong content na iconic interview.
Una si Katrina, Eight Mountains. Pangalawa si Stacy, The Flammable Queen. Si MMD, lalagay ko na siya. Kasi feeling ko iconic naman yung 2023 or 2022 Q&A niya. Tapos si Pauline, feeling ko naman maganda naman yung naging Q&A niya noong 2022. Iconic naman siya. So, 4 lang. May nakalimutan pa ba ako? Kasi mamaya gagawa ako ng content pag sinipag ako. Rabia. Feeling ko kasi hindi siya memorable eh. Yung memorable guys, yung memorable naman. Yung kagaya ng pagka-memorable ng kay Stacy tsaka kay Eight Mountains. Yung ganon. Paano nyo naalala si Eight Mountains tsaka si Flammable? Diba? Pag narinig nyo, Flammable, Eight Mountains, Flammable, Eight Mountains. Yung medyo level doon kung paano nyo naalala. Wala na kayo maiisip. Wala na rin kasi ako maiisip eh. Parang sila na lang talaga yung iconic, no? Sila na lang nga siguro din dalawang yun. Hindi, ang usapan natin MUPH lang ah. Iconic interview Kineso sa MUPH. Iconic interview Kineso sa MU. Parang dalawa lang talaga sila, no? Stacy lang tsaka si Eight Mountains, no? Tama ba? Kasi yun yung gagawin kong content after nito. Julia Sobey, hindi naman kasi iconic eh. Mga forgettable sila eh. Iba kasing nare-remember sa mga nakalimutan mo na siguro na-remember mo siya kasi bet mo siya. Siya yung bias mo that time. Kaya everything na gawin niya, gusto mo. Pero yung pangkalahatan, hindi siya maaalala. Gets? Like for example, Eight Mountains. Kahit hindi bet si Katrina noon, hindi bias si Katrina, pero halos lahat alala siya kahit hindi pageant fans. Same with Flammable. So yun yung gusto kong gawing content. Iconic. Notable. Hindi, iconic na lang. Magkaiba notable sa iconic. Iconic na lang. So parang dalawa lang talaga sila, no? Si MMD, ano ba naalala nyo nga kay MMD kasi? Ayun. So, baka dalawa na lang ilagay ko sa content ko. Ayun. Rabia Redis Power. Sa tingin mo ba, iconic ba siya? Ay, oo, sige, pwede na. Okay, sige. Rabia Redis Power. Oo nga, parang ano siya. Parang naalala ko ng 2020, sikat na sikat lagi yung Redis Power. Si Atisa sa Lola. Baka kasi mabash tayo eh. Sabihin ko lagi, Atisa Manalo. Lahat ng sinabi niya ay puro sa grandmother. Baka mabash tayo pag gano'n yung kinontent ko. McGarry. Red is power. Yun na nga, ipapasok ko na nga, Red is power. Yun yung lista ko na. Oh. Sige, gusto ko na rin ipasok si Atisa kasi every Q&A niya, Lola. Even si Chelsea na every Q&A niya, same din yung sinasabi niya, parang ganyan. Sige, tingnan ko kung makakagawa ko na mamaya ng magandang content about sa kanila. Pero yun yung lalabas kong content mamaya. Again, guys, yung mga hindi nakapasok kanina sa top 40, makikita nyo pa rin sila sa May 2. Okay? Huwag kayong mag-alala. Kung sino man sila, makikita nyo sila sa May 2. Huwag kayong mag-alala. Siya, ayun lang. Kailan tayo magla-live bukas na ulit after ng interview. Mag-live tayo bukas after ng interview. Tingnan natin kung sino yung mga tumalak. Yung mga tumalak para sa inyo. Tingnan natin. Mga tumalak. Pero ako guys, hindi talaga ako fan ng ng mga interview kay Neso. Kasi lagi ko ang sinasabi, hindi talaga siya yung nagde-determine ng top winner. Pag nag-Q&A, hindi naman lahat halos na Q&A overall pa din. Fan talaga ako lagi ng evening gown at swimsuit. Kaya kasi hodang tumalak ka dyan o hindi ka tumalak. Basta nakasagot ka, yung nakapagsalita ka, okay lang sa akin. Kahit anong gawin mo dyan, basta nakasagot ka, hindi yung blanco ka, okay lang sa akin. Kasi hindi naman talaga ako fan ng Q&A pagdating sa pageant. I'll go lagi sa evening gown, tsaka sa swimsuit, tsaka sa face card. Kasi bago ka makarating sa Q&A, kailangan makapag-perform ka sa evening gown tsaka sa swimsuit eh. Hindi naman lagi Q&A agad eh. Kaya bukas parang okay lang sa akin. Okay, ganyan. Pero yan, bukas magla-live pa rin tayo. Tingnan natin kung sino yung Chukchakera.
Okay? So yeah, thank you so much. Magandang gabi. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.